in the upcoming May 2022 elections. Si Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. ipinanganak noong September 13, 1957 na karaniwang tinatawag na BBM o PBBM ay isang Pilipinong politiko na nagsisilbing ika-17th na Pangulo ng Pilipinas mula noong 2022. Siya ang ikalawang anak at nag-iisang lalaki ni dating ika-10th na Pangulo Ferdinand Marcos at dating unang ginang na si Imelda Marcos. Noong 1980, nahalal si Marcos bilang vice-gobernador ng Ilocos Norte na walang kalaban sa ilalim ng partidong Kilusang Bagong Lipunan ng kanyang ama na nooy namumuno sa bansa sa ilalim ng batas militar. Naging gobernador siya noong 1983 at nanungkulan hanggang sa mapatalsik sa kapangyarihan ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng People Power Revolution at tumakas patungong Hawaii noong February 1986. Matapos mamatay ang kanyang ama noong 1989, pinayagan ni Pangulong Corazon Aquino ang kanilang pamilya na makabalik sa Pilipinas upang harapin ang iba't ibang kaso. Noong October 1991, siya ang naging unang miyembro ng pamilya Marcos na nakabalik sa bansa mula nang maganap ang revolusyon. Nahalal si Marcos bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Ilocos Norte at nagsilbi mula 1992 hanggang 1995. Muli siyang nahalal bilang gobernador noong 1998. Makalipas ang 9 na taon, bumalik siya bilang kinatawan mula 2007 hanggang 2010 bago maging senador sa ilalim ng Nacionalista Party mula 2010 hanggang 2016. Nabigo siyang mahalal bilang vice-presidente sa halalan ng 2016 matapos matalo ng bahagya kay Leni Robredo. Kinuwestiyon niya ang resulta sa Presidential Electoral Tribunal, ngunit nagkaisang ibinasura ang kanyang protesta noong 2021 matapos lumawak pa ang lamang ni Robredo ng 15,093 votes sa pilot recount. Tumakbo si Marcos bilang Pangulo sa halalan ng 2022 sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas at nagwagi sa malaking lamang na may halos 59% ng mga boto. Sa panahon ng kampanya, umiwas siya sa pagsali sa mga presidential debates. Bagamat binatikos siya noon ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang isang mahina na leader, tumakbo naman bilang kanyang katandem ang anak nitong si Sara Duterte na nagwagi rin sa halalan. Ang kanilang coalition unit team ay kinilalang malaking dahilan ng kanilang tagumpay. Bilang Pangulo, sabay din siyang nagsilbi bilang kalihim ng agrikultura sa loob ng kanyang unang 16 months sa pwesto. Ipinagpatuloy niya ang programang pang-imprastruktura na Build, Build, Build ng Administrasyong Duterte sa pamamagitan ng sarili niyang programang Build Better More. Sa usaping panlabas, nakilala ang kanyang administrasyon sa pagsisikap na muling palakasin ang ugnayan sa United States, isang malaking pagbabago mula sa mas maka-China na polisiya ng nakaraang administrasyon. Sa gitna ng lumalalang pagpasok ng China sa mga teritoryong pandagat sa loob ng West Philippine Sea na nagdulot ng mga tensyon sa mga sasakyang dagat ng Pilipinas, paulit-ulit niyang iginiit ang jurisdiksyon ng Pilipinas sa lugar at sinabi noong 2023 na hindi mawawalan ng kahit isang pulgada ng teritoryo ang bansang ito. Noong 2024, ipinagbawal ni Marcos ang mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Effective today, all POGOs are banned. Samantala, nagbitiw si Vice Presidente Sara Duterte sa kanyang puwesto sa gabinete sa gitna ng lumalalim na hidwaan sa pagitan ng mga pamilyang Marcos at Duterte. Ang taong 2025 ay naging kontrobersyal dahil sa usapin ng pambansang budget, impeachment ni Sara Duterte, pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, at isang malawakang iskandalo sa korupsyon sa infrastruktura na siya mismo ang unang naglantad at kumundina. Unang nag-aral si Marcos sa Institusyon Teresiana sa Quezon City at sa LaSalle Green Hills sa Mandaluyong, kung saan niya natapos ang kanyang kindergarten at elementarya.
Noong 1970, ipinadala si Marcos sa England kung saan siya nanirahan at nag-aral sa Worth School, isang paaralang eksklusibo para sa mga lalaki sa West Sussex. Habang nag-aaral siya roon, idineklara ng kanyang ama ang batas militar sa buong Pilipinas noong 1972. Nag-aral din si Marcos sa Center for Research and Communication kung saan kumuha siya ng espesyal na kursong diploma sa economics, ngunit hindi niya ito natapos. Pagkatapos nito, nag-enroll siya sa St. Edmund Hall sa University of Oxford upang mag-aral ng philosophy, politics, and economics. Sa kabila ng kanyang mga pahayag na nagtapos siya ng Bachelor of Arts sa PPE, hindi siya nakakuha ng naturang degree. Nakapasa siya sa asignaturang pilosopiya, ngunit bumagsak sa economics at 2 beses na bumagsak sa politika, dahilan upang hindi siya maging kwalipikado para makapagtapos. Napasailalim si Marcos sa pambansang atensyon sa murang edad pa lamang. Nang siya ay 3 years old, nagsimula na siyang mapansin ng publiko at lalo itong tumindi nang tumakbo ang kanyang ama bilang Pangulo ng Pilipinas noong 1965, noong siya ay 8 years old pa lamang. Sa kampanya ng kanyang ama noong 1965, ginampanan ni Marcos ang sarili niyang karakter sa pelikulang iginuhit ng tadhana, The Ferdinand E. Marcos Story, isang pelikulang talambuhay na batay sa nobelang For Every Tear a Victory. Sa huling bahagi ng pelikula, ipinakita ang batang Marcos na nagbibigay ng talumpati kung saan sinabi niyang nais niyang maging politiko paglaki niya. Pinaniniwala ang nakatulong ng malaki ang pelikula sa kampanyang pampubliko ng kanyang ama at sa pagkapanalo nito sa halalang pampanguluhan noong 1965. Si Bongbong Marcos at ang kanyang kapatid na si Amy Marcos ay nagkaroon din ng maliit na papel sa kontrobersyal na Manila Incident ng The Beatles noong July 1966, 6 na buwan matapos maging pangulo ang kanilang ama. Sina Bongbong at Amy ay kabilang sa 400 bata na dinala ng kanilang ina na si Imelda sa Malacanang Palace para sa isang pagtitipon kung saan inaasahang dadalo ang The Beatles. Ayon sa 4 na miyembro ng banda, hindi nila alam ang tungkol sa naturang okasyon kaya tumanggi silang dumalo. Kung gusto mong manatiling updated sa mga susunod nating videos, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat sa suporta at magkita-kita tayo sa susunod na video.